Igan, inirekomenda ng komite sa Senado ang pagpapalayas ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa buong Pilipinas. Ayon sa Senate panel, halos triple ang idinami ng mga krimeng may kinalaman sa POGO ngayong taon kumpara noong 2022. Saksi, si Mav Gonzalez. Mga POGO worker na hindi na nga raw binabayaran ng tama, sinasaktan pa ng mga kapwa dayuhan. May ilang ding kinidnap umano at pinahirapan. At nito lang taong ito, sinalakay ng mga otoridad ang mga establishmentong nakarehistro bilang POGO pero cybercrime hubs umano. Sa gitna ng mga kontrobersya, inirekomenda ng Senate Committee on Ways and Means na palayasin na lahat ng POGO sa Pilipinas. Pirmado ng 10 senador ang committee report na layong magpasa ng Senate resolution para udyukan ng ehekutibo na iban na ang mga POGO. This year, if you compare the crimes from POGO last year versus this year, almost triple siya. Marami sa mga nahuhuling scamming, ang ginagamit nilang front ay mga POGO. So ito yung nagkumbinsi sa ating mga senators na dapat ng pag-usapan yung pagbaban ng POGO. Sabi ni Senador Win Gatchalian, higit 4,000 biktima ng POGO-related crimes ang naitala ng PNP mula Enero 2017 hanggang Hunyo ng taong ito. Ang pagdedebatihan ngayon sa Senado ay kung immediate total ban ang gagawin o i-phase out sila sa loob ng 3 buwan. Hindi naman daw nangangamba si Gatchalian sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Less than 1% yung impact sa GDP, less than 1% rin yung impact sa collections natin. Pero yung crime na nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa. Batay sa committee report, dapat hanapan ng Labor Department ng bagong trabaho ang mga Pilipinong empleyado ng mga POGO. Uutusan din ang Bureau of Immigration na kanselahin ang visa ng foreign nationals na nagtatrabaho sa mga POGO at agaran silang i-deport. Kumbinsido ang ilang senador na kailangan na alisin ang POGO sa bansa. Kung apektado na po ang peace and order, nanganganib po ang buhay ng bawat Pilipino. Ay, sabi ko naman noon, pwede na silang umalis. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, walang manghihinayang pag pinalaya sa bansa ang mga POGO. Puro krimen daw at kahalayan sa kababaihan ang dinala nito. Inimbestigahan daw nila sa Senate Committee on Women ang dulot nitong prostitusyon, korupsyon, human trafficking at pangsascam. Sabi naman ni Senador J.V. Ejercito, dapat 2 hanggang 3 phase out ang gawin para sa mga legal na POGO dahil baka maapektuhan ang ibang industriyang may kinalaman dito. Pero yung mga illegal na POGO, dapat daw alisin agad. Hindi naman pumirma sa committee report si Senadora Amy Marcos. Gusto raw niyang pag-aralan muna ito, bagamat kumbinsido raw siyang masama ang mga POGO. Ang kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO. Hindi lamang malalaking tao sa sindikato kundi sa ating pamahalaan. Dahil dito, importante na talagang bigyan ng ngipin at kapangyarihan ang sino mang huhuli ng POGO. Sa susunod na linggo, tatalakayin sa plenaryo ang report at umaasa raw si Gatchalian na makakakuha siya ng sapat na boto para isulong ang tuluyang pagbaban sa mga POGO. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.